Sa hapong ito ay muli tayong mag-aral sa Book of Proverbs at ang ginagawa natin ay kumukuha at nagse-select tayo ng mga ilang uh, mga proverbs, mga wisdom sayings sa aklat na ito at tinitingnan natin kung ano yung relevance nito sa buhay natin ngayon. Ulitin ko lang mga kapatid na pag pinag-aaralan natin ang Proverbs, ito po ay wisdom literature. Ibig sabihin ito yung mga wise saying, mga pagtuturo sa atin kung paano maging marunong sa ating buhay, marunong sa ating pakikitungo sa kapwa-tao, sa pamilya natin, maging sa mga tao, maging sa lipunan na kinagagalawan natin. At ngunit, ang pinaka-goal ng Book of Proverbs, kumpara o in contrast siguro doon sa mga iba pang mga proverbial sayings. Marami kasi mga proverbial sayings. Alam natin, mayroong Chinese proverbs, may English proverbs, at marami pang iba. Pero ang pagkakaiba ng Proverbs sa Bible, ang goal niya ay turuan tayo na gawin ang lahat ng ito ng may takot sa Panginoon. Ang ibig sabihin, ang pinaka-goal ay matuto tayong matakot sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, yan po ang pinaka-goal ng Proverbs. Ngayong hapong ito ay pag-usapan natin isang, pwede natin sabihin, napaka-simple at practical na paksa. Ito ay may kinalaman sa friendship. So, pamapagatan natin ang ating pag-aaral ngayon na true friendship in Proverbs. Ang tunay na pagkakaroon ng kaibigan dito ayon sa pagtuturo sa Aklat ng Kawikaan. Dahil napakadami ng tinuturo sa Aklat ng Kawikaan patungkol sa pagkakaroon ng kaibigan o paano magkakaroon ng isang mahusay na kaibigan, hindi tayo pipili ng isang talata lang o dalawang talata. So titingnan natin ang ilan, hindi man lahat, kasi napakadami, ilan sa mga talata sa Aklat ng Proverbs na may kinalaman sa tinatawag nating friendship. Now, ang tanong, why is the topic of friendship important? Why is it important? Well, I believe it matters because friendship can be either a blessing or a curse. Pwede kang magkaroon ng kaibigan na magdadala sa iyo sa magandang kalalagayan o pwede rin sa iyong sariling kapahamakan. Kaya mahalagang pag-usapan itong friendship, no? So, alam natin na iba't ibang mga factors ang humuhubog sa personalidad at katangian natin. Isa na dyan, ang ating pamilya, ang ating edukasyon, no? At maaring yung mga materyales na binabasa natin, mga programa na pinapanood natin, pwedeng humubog ng ating personalidad. Pero isa pang may mahalagang papel sa paghubog ng ating personalidad ay yung ating mga kaibigan. Yung mga nakakasama natin lagi. No? Yung mga nakaka-associate natin. So kaya mahalaga na pag-usapan natin yung true friendship in Proverbs. So it is necessary to choose friends wisely, and the book of Proverbs have plenty of things to say about that. And alam nyo mga kapatid, tulad ng nakita natin sa Bible, sa kanyang kabuuhan, ang pinakatunay na kaibigan ay ang Panginoong Kristo. No? At sinasabi pa ng Bible na siya ay friends of sinner. Kaya nga, gusto kong dalhin ang mensahe sa ganito, bagamat nasa Proverbs tayo, pero gusto kong dalhin ang ating pong pag-uusap at ang pinakatutumbukin nating punto ay ito. Ito yung message. It is only knowing the friendship of Jesus that we can be true friends to others. Kung nakikilala natin si Jesus bilang kaibigan, doon lang tayo magiging tunay na kaibigan sa iba. So napakahalaga nito dahil gusto natin maging mabuting kaibigan, gusto nating magkaroon ng magagandang kaibigan, pero ang totoo, ang pinakasikreto
para tayo maging isang mahusay at magandang kaibigan, ay maging kaibigan muna natin. Ang kaibigan ng mga makasalanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, sa dalawang bagay lang o dalawang points ang ating bibigyan ng pansin. First, we'll be looking at the importance of friendship in Proverbs, and then the instruction for friendship in Proverbs. So, the importance of friendship. Unang-una, God created us to be social beings. Mahalaga ito. Bakit? Nilikha tayo ng Diyos na social beings. Nung nakita ng Diyos si Adan na malungkot, ano sinabi niya? Genesis 2:18. It is not good for a man to be alone. So, nilikha niya si Eva para i-address yung loneliness, yung emptiness, at yung pangangailangan ni Adan. No, hindi niya intensyon na likhain ng tao at maging isa siyang monghe. Monks. Yung mga monks, di ba? Nag-isolate ng kanyang sarili, pumupunta sa mga kuweba, sa bundok, no, sa mga monastoryo para hindi daw sila makontaminate ng dumi ng mundo na ito. Kaya ayun ang kanilang ginagawa. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. God desires us to have friends to talk to share with. Gusto ng Diyos na mayroon tayong mga kaibigan na makasama natin, no, sa iba't ibang gawain, maka-interact natin, matulungan natin, at makatulong din sa atin. Hindi niya gusto na maging tulad tayo ni Tarzan, no, na ang mga kasama ay puro mga wild animals doon sa jungle, no? Tama ba? Bagamat, mga kapatid, yung creation ni Eve ay within the context of marriage, pero yung purpose nun, isa sa purpose nun ay companionship, friendship. So, even within marriage, friendship is essential. So, dapat kaibigan mo ang asawa mo. Tama ba? Tama ba, honey? Oh, ayan. Buti naman. So, God created us to be social beings. Pangalawa, God created us to need of support from others. Alam nyo, ang lipunan na meron tayo ngayon, kung titingnan natin ang tumatakbong kultura ngayon, para bang hindi na ipinopromote ngayon itong ganitong klase ng relationship. Kasi ang mga tao ngayon ay nagiging individualistic. Kanya-kanya. No? At para bang kung gusto man niyang mapasama sa community, gusto niya mas angat siya sa nakararami. So, ganun ang nangyayari ngayon. Yung mga tao ay nagiging independent, nagiging individualistic, at nawawala na yung value ng community. Hindi tayo ganun. We were created for community by a God who values community. Napansin niyo ang Diyos. Mayroon lang iisang Diyos. Pero sabi ng Bible, mayroong iisang Diyos sa 3 persona. So makikita natin na yung Diyos ay kumikilos, no, sa kanyang community. May community mismo ang Diyos sa kanyang kalikasan. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So, doon pa lang makikita na natin na yung community talaga ay bahagi na ng buhay ng nilikha ng Diyos sapagkat yung lumikha na Diyos ay mayroong community. No? So mahirap nating maintindihan talaga sa utak natin na mind-boggling yung may iisang Diyos sa 3 persona, pero yun ang turo ng Bible at dapat nating tanggapin, dapat nating yakapin. At ang gusto ko lang din sabihin, para makita rin sa atin ang kahalagahan ng community. Kaya nga, nung sinabi ng Diyos na it is not good for a man to be alone, it is because He created us with a community, so we can be part of the community. Ngayon, di ba, mga millennial generation ngayon, they try to answer their loneliness or address their loneliness on what? Online connection. So, mayroon namang nasa social media na, may online na, pwede na mag-usap doon. Pero hindi Alam niyo mga kapatid, binigyan niya tayo ng katawan.
Binigyan tayo ng katawan ng Diyos so that we would be physically present with one another. God shows how much He believes in face-to-face contact by coming to us in a body being clothed in flesh. Si Jesus Christ pumunta rito, naging tao, meron siyang katawan, because God wants us to have face-to-face contact with other people or with one another. So God values face-to-face, body-to-body community. He wants us to be with one another. At may sinabi nga sa Proverbs, no? Doon sa mga taong ayaw ng community, ayaw ng companionship, ayaw ng mga taong nakakasama. Proverbs 18:1. Whoever isolate himself seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment. Yan daw. Anong sinasabi rito ni Solomon? Ina-address dito ni Solomon yung mga renegade, yung mga lone ranger, yung mga antisocial, mga individualist, no? Na hindi mahilig makinig sa sinasabi ng iba. Ang pinakikinggan lang yung sarili, yung sariling pag-iisip, yung sariling damdamin, no? Iniisip niya na magiging masaya akong mag-isa. I can live alone happily and wisely without the counsel and support of others. Di ko kailangan ng payo ng iba. He quarrels all sound wisdom. And anong epekto? Pinagkakaitan niya ang kanyang sarili ng kayamanan at pagpapala na ibinigay ng Diyos galing sa iba para sana sa iyo. No? So, dapat maging malinaw yan sa atin. God designed friendship to feel our utter weakness and our dependence to others. Hindi niyo ba nararamdaman yan, yung weakness? Hindi niyo ba nararamdaman yan, yung pagiging mahina ninyo? At minsan kailangan natin ng iba. No? Dahil may kahinaan tayo. Kailangan natin ng tulong ng iba, ang payo ng iba para makita natin na hindi natin kayang tumayo mag-isa sa sarili nating paa. Si Michael Jordan, pwede nating sabihin, isa sa pinaka matagumpay at sikat na manlalaro sa basketball, no? Sinasabi nga nila si Michael Jordan daw ang the Lord of the basketball, no? Siya daw ang Panginoon ng basketball. Noong panahon niya, ngayon hindi na, syempre, tanda na siya, no? Pero hindi siya naging sikat at hindi siya naging matagumpay mag-isa. No? Kasama niya yung mga co-players niya. Yung ang definition nga dati kay Michael Jordan, pag naglalaro siya, ay Michael Jordan plus 4. Kasi marunong siyang gumamit ng kanyang mga kasamahan sa team. Hindi siya buwakaw. No? Pag nagbabasketball, di ba may mga pag nagbabasketball, buwakaw talaga no? Pag nakahawak ng bola, wala nang nakikitang kakampi. Tira na lang yan. Hindi. Si Michael Jordan, pagpansinin nyo, pag naglaro siya, alam niya kung kailan niya ipapasa ang bola, alam niya paano gamitin ang kanyang mga kakampi. At dahil doon, naging matagumpay siya. At nakilala siya. At isa siya sa pinakamagaling na basketball player na nabuhay sa ating mundo. No? Ang punto ko, mga kapatid, yung pagpapala ng tagumpay ay hindi lang natin makukuha mag-isa. Kailangan natin ang iba. So, yun ang malinaw sa Bible. Especially dito sa Book of Proverbs. Alam niyo, daming verse sa Proverbs. Kaya lang kung i-quote ko ng i-quote, maubos na yung aking oras. No? Pero yun ang pinupunto rito. No? Whoever isolate himself seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment. Now, let's go to the second heading. The instruction for friendship. Dito, kailangan natin ng kaibigan, kailangan natin ng companion, kailangan natin ng community. Pero, hindi ibig sabihin, kahit sino na lang. Unang-una, choose friends carefully. Choose friends carefully. Proverbs 13:20. Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Ba?
Tandaan nyo, mga kabataan na naririto, at siguro yung mga dating kabataan, alam nyo naman yan, no? Na yung mga kaibigan natin, mayroong impluwensya sa buhay natin eh. Malaking impluwensya niyan. No? Pwede silang maging daan para tahakin mo ang daan ng katuwiran o maging daan para tahakin mo ang daan ng kapahamakan. Halimbawa, si Daniel, meron siyang mga kaibigan. Sino? Si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Pag tinignan mo, pareho sila ng page sa conviction, 'di ba? Pareho sila ng page sa courage to honor God more than their lives. Ganon sila. Gusto nilang parangalan ng Diyos ng higit sa buhay nila. Handa silang mamatay para sa kanilang Panginoon. Silang apat na magkakaibigan. Ganon, pare-pareho sila. Sigurado ko, yung isa ay may impluwensya sa iba at yung iba may impluwensya sa isa. Kaya naging ganon sila. Pero, halimbawa, si Amnon. Naalala niyo yung kwento ni Amnon? Isa sa mga anak ni David na nagkagusto siya doon sa kanyang kapatid na si Tamar. Na I believe hindi pag-ibig yun, kundi lust yun. Ano? Nagkaroon siya ng pagnanasa doon sa kanyang kapatid na babae. Kaya lagi siyang malungkot, no? Lagi siyang siguro nagmumukmok sa isang tabi kasi nga nahihirapan siya doon eh. Tapos meron siyang kaibigan na pangalan si Jonadab. Sabi niya, kaibigan, ano bang problema mo? Problema mo ba yung kapatid mo na nagugustuhan mo? Simple lang yan. Ganitong gawin mo. Kunyari, magsakit-sakitan ka. No? No, magsakit-sakitan ka. Tapos pag pumunta sa iyo ang iyong amang hari na si David at sasabihin, ano nangyari sa iyo aking anak? May sakit po ako. Gusto ko po na sana ang aking kapatid na si Tamar ang mag-serve sa akin. O yun na ang pagkakataon mo. Yun ang ginawa niya. Nauwi, ni-rape niya yung kapatid niya. Nakita niyo? So sino yon? Sino nagbigay ng payo sa kanya? Yung sarili niyang kaibigan na si Jonadab. 'Di ba? O naalala niyo merong isang anak si Solomon, ang pangalan si Rehoboam, no? Yung mga kaibigan niya nag-impluwensya sa kanya para pahirapan lalo yung mga manggagawa. Kaya nagrebelde yung mga manggagawa sa pangunguna ni Jeroboam. Nahati tuloy yung kaharian. Nakita natin, mahalaga malaking papel yung mga kaibigan natin sa buhay natin Kaya mahalagang pumili ng tamang kaibigan. No? So we have to choose friends wisely and carefully. But before that, gusto ko lang sabihin, yung pinanggagalingan, yung derivation ng pagkakaroon ng mga kaibigan na tama. Actually, kinuha yung prinsipyo na yan doon sa tinatawag na principle of separation na binigay na instruction ng Panginoong Diyos noon sa lumang tipan sa kanyang mga tao at maging sa bagong tipan. Halimbawa, sa ancient times, yung mga patriarchs, yung mga patriarka natin, no? Ina-arrange nila yung marriage within their own families. No? Hindi sila pwede mag-asawa ng labas doon sa kanilang pamilya. Halimbawa, si Abraham, inutusan niya yung kanyang servant na maghanap ng mapapangasawa ng kanyang anak na si Isaac. Saan? Sa kanyang pamilya. Bumalik ka doon. Sa aking mga relatives, sa aking homeland. Hanapan mo ng mapapangasawa ang aking anak. Hindi siya humanap doon sa lugar sa Kanaan ng mapapangasawa. Bumalik pa yung kanyang servant doon sa pinanggalingan nila para kumuha sa mga relatives nila. At yung ang naging asawa ay si Rebecca. No? Ngayon, si Isaac, ganun din ang payo niya kay Jacob. No? Kung maghahanap siya ng mapapangasawa, doon sa kanilang pamilya. Kung tatandaan nyo, noong nangyari na, di ba, kinakailangan niya nang umalis sa pamilya niya dahil natatakot na siya kay Iso na kanyang dinaya. Saan siya pumunta? Sa tiyuhin niya na si Laban. Doon sa kapatid ng kanyang nanay na si Rebecca. Doon siya pumunta at napangasawa niya. Kaya lang, yung dalawang anak, no,
ni Laban. Hindi naman niya ginusto yun. Dinaya rin siya ng kanyang tiyuhin. Pero nakikita nyo, ang arrangement on, kinakailangan i-separate mo yung sarili mo sa iba. No? Sa hindi mo kalahi. No? Isang bagay na mapapansin natin ng si Iso, na kapatid ni Jacob, 'di ba? Nag-asawa siya ng mga anak na babae ni Ismael. Yung lahi ni Ismael, ito yung lahi na tumalikod sa tunay na pagsamba sa Diyos. At yung ginawa niyang yon ay pagpapakita ng kanyang rebelyon laban sa kanyang ama at sa Diyos. At dahil doon, ang lahi ni Iso ay napahiwalay sa covenant na dapat sana kabilang siya. Nawala sila, di ba? At yung lahi ni Iso, yun yung mga Edomites, naging kalaban mismo ng mga Israelita. Sa panahon naman ni Moses, meron na yung bansang Israel, ang utos naman ng Diyos kay Moses na magpakita sila ng kanilang kagandahang loob sa mga strangers, yung hindi nila kalahi. Pero mag-ingat na magkaroon ng isang malapit na relasyon sa mga neighboring nations. In fact, hindi sila pwedeng mag-asawa nang hindi nila kalahi. Dapat doon lamang sa bayan ng Israel. So, doon makikita natin yung principle ng separation. Pero pagdating sa bagong tipan, yung principle of separation continues. But there is a shift in focus from separating based on nationality or race or family lineage to separating from evil ways and sinful lifestyles of the world. So maghihiwalay ka na ngayon, hindi na sa kalahi, hindi na yung anong lahi niya, no? Kung siya ba ay hindi kung Amerikano ba yan o 'di ba? O Hapon ba yan? Hindi ka ba pwede makapag-asawa? Hindi na 'yan pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ngayon ay hindi ka pwedeng magkaroon ng malapit na relasyon sa mga taong ang kanilang pamumuhay ay evil, sinful. And therefore, inuutusan din ang mga mananampalataya na kung kukuha kayo ng inyong mapapangasawa, dapat ay kapwa ninyo mananampalataya at hindi mga hindi ayon sa pananampalataya na meron kayo. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos na mapanatili ang purity. Hindi lang ng doktrina, hindi lang ng paniniwala at practices, kundi ng inyong pamumuhay. So, yun ang makikita natin. At maging sa church, di ba? Yun ang ating ginagawa. And therefore, isa sa mga tinatanong natin lagi sa ating mga singles na nagiging member ng church, handa ba kayong mag-antay, no? Sa tamang panahon? At handa ba kayong manatiling isa kung yun ang kalooban ng Diyos? Ang lakas ng sagot ng mga kabataan lagi. Amen, pastor. Yes. Pero hindi yung iba ay hindi nagiging totoo sa kanilang pangako, nahuhulog sa kasalanan kapag meron ng pogi, no, na kumakatok, no? Kapag meron ng nagpapakita ng kagandahang loob, no? Dahil nga siguro na hinahuhulog na ang loob niya, ayun, nakalimutan niya na ang kanyang pangako sa Diyos. O kaya naman, nakakita ka ng maganda, na wala kasing maganda rito sa church namin, no? Mayroon akong makitang maganda doon sa labas, no? Ayan. Hindi yun di ba? Pinangako mo. Bilang isang mananampalataya, ipipreserve mo ang iyong pananampalataya at sa pamamagitan ng hindi pagkakaroon ng intimate relationship sa mga di mananampalataya. Di ba, mga kapatid? At tandaan din natin, kung kalooban ng Diyos na magkaroon kayo ng mapapangasawa, magpapadala ang Diyos sa inyo. Basta maghantay lang kayo. No? Sa tamang panahon. Pero kung hindi kalooban ng Diyos, ibig sabihin nyo ng makakabuti para sa inyo. That is the best for you. So wag tayong maniwala sa mga second best, na yung mga best, nagkaroon ka ng asawa. No? At kung di ka nagkaroon ng asawa, ang tawag sa iyo ay second best. Hindi totoo yan. Parehong best yun. Parehong tama yun. Parehong mabuti yun.
Sapagkat yun ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. No? Marami nang sumuway. Marami nang nahulog sa ganyang klase ng kasalanan. At alam ko, marami sa kanila, miserable na rin ang buhay. Because they choose their own will than the will of God. Therefore, brethren, dapat nating laging tingnan ang katotohanan ito. Yung principle, within this principle, choose friends who will support you in standing firm in the truth and encourage you to resist sin and worldly influences. Yan ang hanapin mo. No? It is better to have friends that will correct you than will always agree with you. Proverbs 27, 5 and 6. Better is open rebuke than hidden love. Faithful are the wounds of a friend, profuse are the kisses of an enemy. So choose friends wisely. No? Hanap ka ng mga kaibigan mo na magdadala sa iyo sa daan ng katwiran. Hindi hihilahin ka sa kamunduhan. No? Ako naman, gusto ko rin sabihin, it is not inherently wrong na magkaroon ng mga unbelieving friends. Meron ako mga kaibigang hindi mananampalataya. Pero ito rin ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung Christian ka ngayon, at mas masaya kang kasama yung mga unbelieving friends mo kaysa sa mga kapatiran mo, may problema. Di ba? May problema. Dapat mas masaya kang kasama yung mga kapatiran kaysa sa mga unbelieving friends. Di ba may kasabihan nga tayo? Birds of a same feather flocks together. Kung masaya kang kasama yung mga hindi mananampalataya mong kaibigan na ang pinag-uusapan nyo ay puro bidahan, no? Pinag-uusapan nyo ay puro kung ano-ano lang na walang kabuluhan at walang kinalaman sa spiritual na bagay. Tapos ang enjoy ka pag kasama mo naman mga kapatiran, nag-uusap kayo patungkol sa yung preaching ni pastor nung Sunday, o kaya yung Bible, o yung ganito, yung ganyan sa Panginoon, na boring ka, something is wrong with you. Baka talagang hanggang ngayon, wala ka pa sa Panginoon. Tama ba? So, search your heart. Examine your heart. Kasi iba yung sinasuggest niyan. Dapat mas masaya kang kasama doon yung mga taong pareho ng iyong values. Pareho ng iyong, di ba, minamahal at niyayakap. Kaya yung Book of Proverbs, maraming mga instruction patungkol doon sa pag-iwas sa mga hangal na mga kasama. Halimbawa, ito ilan lang ito. Iwasan daw ninyo yung mga kasamang mainitin ang ulo. Proverbs 22, 24 to 25. Make no friendship with a man given to anger, nor go with a wrathful man, lest you learn his ways and entangle yourself in a snare. Pagkakasama mo daw yung mga ganyan tao, na mainitin ang ulo, later on, ganyan ka na rin. No? Ano pa? No? Iwasan din daw natin na mga makipagkaibigan sa mga ganito. Glutons and drunkards. Matatakaw. At mga manlalasing. Proverbs 20 verse 19. Proverbs 23 verse 20 to 21. Sabi, be not among drunkards or among gluttonous eaters of meat. No? For the drunkard and the glutton will come to poverty, and slumber will clothe them with rags. Iwasan natin yan. No? So, palainom. No? Siyempre, pastor, di naman ako umiinom. Ako, soft drinks lang. Pero lagi mo siyang kasama. Bandang huli, yung soft drinks mo, lalagyan mo na rin yan ng konti. Wala pa namang masama ron. Papaliwanag ako. Ay, nako.
Pagkatapos, no, sa susunod, di ba, tatagay ka na, di ba rin masama yun? Pero, sunod lasing ka na rin katulad nila. Ayun, kasalanan na yun. Bakit? Naging kaibigan mo sila eh. No? At yung mga matatakaw, ayun ko kung anong gaano katakaw ang matakaw, pero yung tinatawag dito talagang yung mga siba talaga eh, no? Yung bang talagang hindi iniisip yung iba pag kumain, no? Alam mo pa naman pag may ewan ko lang sa inyo, no? Nung mga bata pa kami, pagka kumakain kami, siyempre panganay ako sa magkakapatid eh. Marami ako. Pero alam mo, lalo pag mahirap lang kayo, di ba? Kain kayo, talagang agawan eh, no? Ako marunong ko magtago ng ulam sa ilalim ng kanin, no? Iniisip ko lang, kung ikaw kasama mo lagi yung mga ganong klase ng tao na, di ba, yung parang kabig ng kabig, hindi maging ganon din ang gagawin mo, di ba? Kabig ka rin ng kabig. So, pwede natin sabihin yun. Iwasan din natin sila. Pangatlo, yung mga slanderer, mahilig manira, at mga marites, iwasan din natin. Proverbs 20 verse 19. Whoever goes about slandering reveals secrets. Therefore, do not associate with a simple babbler. Ayan. Mag-ingat din kayo dun sa mga ganitong klase ng tao. Kasi minsan mag-share ka ng problema dyan. No? Hindi mo alam. No? Yung senior mong problema, yung sikreto, hindi na sikreto yan. Kasi nalaman na ng iba. No? Mag-ingat din tayo sa kanila. At totoo, ito ay isang klase ng bagay na pag-iingatan natin lagi. Lalo na pagka nagkikwento tayo ng mga sikreto natin, no? Mga lihim natin, no? Kaya di ba meron ng tatlong magkaibigan. Yung sabi ng isang tao, sabi niya, tatlo sila, nag-share sila ng kanilang mga struggle. Sabi, alam mo, struggle ko talaga. Kinukuha ko yung akin. Yun isa, anong struggle mo? Mahilig akong mag-isip ng malaswa sa iba. Kahit nga dito sa church, pinag-isipan ko na ng malaswa yung mga tao rito eh. Sabi niya rito, ikaw naman, ang struggle mo? Struggle ko, lahat ng nalalaman ko sekreto, hindi ko mapigil na hindi kwento. Ayun, patay ka na pag yan ang kasama mo. 'Di ba? So, hindi lang yon, sabi rito, maging yung mga rebelde. Mga rebelde. No? Iwasan din natin sila. Proverbs 24:21-22, my son, fear the Lord and the King, and do not join with those who do otherwise, for disaster will arise suddenly for them who knows the ruin that will come from them both. No? Actually, mga rebelde rito na tinutukoy, ito yung talagang mga lumalaban sa mga otoridad, na gusto nila sila yung otoridad. No? Actually, hindi naman masamang magpahayag ng ating mga damdamin laban sa mga nasa authority kung may mali sila. Pero yung lumalaban sa otoridad, dahil gusto nilang sila yung nasa otoridad, something is wrong with that. And mag-ingat kayo sa mga taong ganyan. Ano? Now remember, brethren, true friend will seek good for you and not get from you. Ulitin ko yan. Ang isang totoong kaibigan ay naghahanap ng makakabuti sa iyo. Hindi naghahanap ng makukuha sa iyo. No? Yan ang totoong kaibigan. At marami akong kwento, nagsulat ako rito ng mga nakabasa kong illustration. Hindi ko na lang ikikwento kasi hahaba lang tayo. Pero yun ang una, choose friends carefully. Pangalawa at panghuli, choose few close friends. There are different levels of friendship. No? Now, in my case, I have friends where I can share some deep thoughts. No? Pero hindi ako mga kaibigan na hindi ko kailangan ng payo niya kasi tingin ko hindi man siya makapagbibigay ng magandang payo sa akin. Gusto ko lang makipag-joke sa kanya. Yun lang gusto ko sa kanya. Pag nagkita kami, kwentuhan na, mga jokes, mga masasaya. Okay yan. Pero hindi ako hihingi ng payo sa kanya. Alam ko, hindi siya pagbibigay ng magandang payo. At sa tingin ko, wala siyang moral ascendancy to give advice. No, alam ko yun. Sa sarili ko, alam ko naman yun.
Pero mayroong mga kaibigan ako na pwede kong i-share yung aking mga sikreto na alam ko hindi niya ako tawag dyan, ipagkakanulo, no? Or itatatwa. So I have friends that I can tell him directly his mistakes and his ugly behavior, no? And I think he would not react negatively. I have friends whom I can only discuss some subjects but not all subjects, no? Pwede namin pag-usapan ito pero hindi lahat ng bagay. I have friends whom I would really love to hear his thoughts and advice. And I have friends like that. So, may iba't ibang klase ng level ng friendship. At any rate, we read in Proverbs 18:24, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Ibig sabihin lang nun, dapat pumili ka ng mga few close friends. No? Few good friends. Such a friend is like the friendship of David and Jonathan. Diba? Nakita niyo yung friendship ni David sa ni Jonathan? No? Choose a friend na handang makinig sa'yo. No? Na pwede kang mag-confide ng mga deepest struggle mo sa buhay. A friend who is willing to help you and support you without compromising the faith. No? Hindi yung agree lang ng agree dun sa gusto mo. Pero gusto kanyang tulungan na hindi kinukompormiso ang pananampalataya. Isang kaibigan na hindi ka i-betray pero hindi ka ito-tolerate. Proverbs 11:13. Whoever goes about slandering reveals secrets. Yung kanina, sinabi rin yan sa ibang bahagi ng Proverbs. But he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered. Yan, yung mga ganyang klase ng kaibigan, marunong magtago ng mga bagay na dapat itago. No? At saka, kasi minsan, ang problema, nagkwento ng sikreto, tapos na nagkagalit kayo, ayun, ni-reveal. No? Yan ang mahirap. May yung bang, nag-share sa'yo ng problema, ng sikreto niya, na nangako ka sa kanya na hindi mo ipagsasabi, na kahit mag-away pa kayo, mananatiling sikreto. Maganda yung ganun. Kesa doon sa pag nag-away kayo, ayan, patay ka na ngayon. Nababalik na sa iyo ngayon mga bagay na, alam mo ba, may sinabi sa akin yan, ganito. Patay na. So, alam nyo, some may seek friendship for the wrong reasons. Meron mga iba kasi naghahanap ng mga kaibigan dahil meron silang ibang motibo. Alam ba, Proverbs 19:4, wealth brings many new friends. Tama? But a poor man is deserted by his friend. Naghahanap ng kaibigan. Dami kaibigan kasi may pera eh. No? Ba? Sino ba naman ayaw makipagkaibigan kay Albert? Para lagi kang malilibre sa Starbucks. Paano kung wala na siyang panlibre? Wala na siyang kaibigan. Diba? Proverbs 19:6. Many seek the favor of a generous man, and everyone is a friend to a man who gives gifts. Ayan. Para mahilig magregalo. Ay, talagang gusto kong laging kasama yan. No? Ano nakakapapasok sa isip nyo? Mga politiko, di ba? Mga politiko. No? Alam mo, may mga politiko at mga artists na hinahangaan ng mga rami. Pero isang bagay ang kulang sa kanila, yung totoong kaibigan. Bakit? Di ba sabi nga, in politics, there is no permanent friend. Only permanent interest. Kita nyo yung politika natin? Tingnan nyo yung uniteam. Mukhang hindi na uniteam ngayon. Magkahiwalay na. Bakit? Ganun talaga ang politika. Ang punto ko? Dahil, wala talaga silang totoong kaibigan. Interest lang. Diba? Ganun ang politika. Kaya, saan ka hahanap ng mga totoong kaibigan? Sa mga kapatiran. Nandoon ang mga totoong kaibigan. At sana, tayo ay totoong kaibigan na hindi naghahanap ng interest lang, kundi handang tumulong sa ikabubuti ng iba. Hindi mo si Kristo. Pumili siya ng mga kaibigan niya, di ba? Sinabi ng Bible, si Kristo daw, friend of sinners. Luke 7:34, di ba? Pero, pumili lang siya ng 12 alagad.
Hindi marami. 12 lang. At doon sa 12, pumili pa siya ng 3 na pinakamalapit sa kanya. At doon sa 3, pumili pa siya ng isa na medyo tinawag niyang, minamahal niya. Sino yon? Si John the Beloved. So makikita natin, pwede kang pumili talaga ng mga close friends, no? So, lalo na kung tinitingnan mo na ito makakatulong sa iyo sa mga bagay na ito. So, ganun ang ginawa ni Christ. So, yun din yung principle na dapat meron tayo. Si Jonathan, was a better friend para kay David kaysa sa kanyang mga kapatid. So, si Paul, nabasa niyo yung mga sulat ni Paul, na-appreciate niya yung mga kaibigan niya na tumayo na kasama niya sa panahon ng kanyang matitinding pagsubok, samantalang ang iba iniwan siya. So, yun lang naman mga kapatid So, kung ikaw may asawa, dapat ang pinakamalapit mong kaibigan, yung asawa mo. No? Hindi naman yung ibang tao. Nakita nila, mas malapit ka pa sa iba kaysa sa asawa mo. Something is wrong with that, no? So, kasi marriage is much more of friendship. Ang pag-aasawa, parang pagiging magkaibigan din yan. No? At ang pag-aasawa, hindi lang yan union or sexual union. Bahagi lang yun Darating ang araw, mawala na yun No? Pero yung friendship nyo, dapat nananatili yun. Na, diba? You share your one another's burden, you pray together, nagsishare kayo ng inyong mga problema, at nagsishare din kayo ng inyong mga pagpapala. So, in closing, brethren, ang gusto kong sabihin, the qualities you seek in friends should be the qualities you strive to cultivate in yourself. So, gusto mo, ganito yung quality ng friend mo, dapat yun din ang quality na meron ka. At nililinang mo, diba? Pinagyayaman mo, pinalalago mo. Pero, gaano man ka-godly ang iyong kaibigan, gaano man ka-ganda ng inyong samahan, tandaan natin lahat, ang ating mga kaibigan, gaano man sila kalapit sa atin at gaano man sila nagmamalasakit sa atin, makasalanan pa rin sila. Meron pa rin silang kahinaan. Meron silang kapintasan. Yung ginagamit, di ba ang gamit niyan sa Bible ay pit of clay. Narinig niyo na yan? Sila ay parang merong mga paa na tulad ng putik. Ibig sabihin, mahina rin sila. Meron din silang mga kapintasan. Kaya nga, dapat ang pinakatotoong kaibigan natin ay walang iba kundi si Jesus. Jesus must be our absolute and ultimate and true friend. Sapagkat si Jesus Christ, pinatunayan niya yung pag-ibig niya sa mga makasalanang tulad natin. Binigay niya yung pinaka-best doon sa kanyang mga minamahal na mananampalataya. Diba anong ginawa niya? Binigay niya yung pinakamatinding kailangan. Ano yung kailangan natin? Kapatawaran, kaligtasan, mula sa sumpa ng kasalanan. Yun ang ibinigay ng Panginoon. Wala nang pinakamalaking regalo sa buhay ng isang tao, kundi ang kaligtasan. Kung si Kristo, ang ating tagapagligtas at Panginoon ngayon, siya'y iyong kaibigan. He is your friend. So, dapat isipin mo yan. Kung siya yung kaibigan mo, pwede mo siyang kausapin anytime. Pwede mo siyang kausapin habang ikaw ay naglalakad, habang nagmamaneho. Pwede mo nga siyang kausapin kahit na, di ba, nakahiga ka. Pwede mo siyang kausapin sa lahat ng oras because He is your friend. Kinakausap mo ba siya? Kinakausap mo ba ang iyong totoong kaibigan? Tandaan din natin na si Kristo ay naging kaibigan natin hindi dahil may nagawa tayong maganda sa Kanya. Hindi dahil may quality siyang nakita na maganda sa atin. Di ba yun ang hinahanap natin sa kaibigan? Meron siyang quality. No? Kaya gusto ko siyang maging kaibigan. Kung mga ganito, mga ganyang quality. Wala naman tayong magandang quality sa harapan ng isang banal na Diyos .
Hindi niya tayo naging kaibigan dahil may ginawa tayong maganda. Naging kaibigan niya tayo dahil sa kanyang biyaya, sa biyaya ng Diyos. So, yun ang pagkakaiba sa kanya. At itong gusto kong sabihin at balikan doon sa ating message kanina, it is only by knowing His friendship that you can be a true friend to others. It is only by knowing His friendship that you can be a true friend to others. Nasa Bible ba yan? 1 John chapter 1 verse 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So, kung lahat tayo rito ay kaibigan si Jesus, may relationship kay Christ, dapat magkakaibigan din tayo. Na? Mga kapatid? At sana maging magaling, mahusay tayong kaibigan sa iba. May iba-iba kasi ang personality, okay lang. No? Meron sa atin dito, maaaring palabiro, meron naman ay tahimik, reserve yung personality, suplado dating, no? Meron naman ingay, no? Kahit di siya kinakausap, sabat ng sabat. Meron ganun, di ba? Hindi, iba talaga tayo eh. Pero kung may relationship sa kay Christ, pwede ko siyang maging kaibigan. Pwede tayong maging magkaibigan. Na? Tama ba yan, mga kapatid? So let's strive to be friends with one another. But first of all, tiyakin mo na si Jesus Christ muna ang kaibigan mo. At yun ang isang bagay na dapat nating tiyakin. Ngayon, paano ba natin ipapakita ang pagiging mabuti nating kaibigan sa Diyos? Siyempre, wala namang iba kundi mahalin natin siya, sundin natin ang kalooban niya, igalang natin siya, paglingkuran natin siya, at mahalin natin ang isa't isa. Okay? Pero baka may kinakausap ako ngayon dito na hanggang ngayon, hindi ka pa ligtas. No? Ayaw mo bang maligtas? Hanggang ngayon, hindi mo ba tiyak kung ikaw ay napatawad na sa kasalanan? Ayaw mo bang mapatawad sa kasalanan? Wala kang ibang pwedeng gawin, lumapit lang kay Jesus. Siya ay kaibigan ng mga makasalanan at hingin mong iligtas ka niya sa iyong kasalanan at siya ay magiging personal friend mo rin. Nalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na napagbulayan namin ngayong hapong ito. Sana aming Panginoon ay tulungan mo na ma-develop sa bawat isa sa amin ang magandang friendship. Hindi lang kami magkakapatid sa pananampalataya, hindi lang kami pare-parehong mga members ng church, but we are friends. Magkakaibigan kami. Pwede kaming mag-share ng aming mga burden, pwede kaming mag-share ng aming mga joy, pwede kaming tumulong at pwede rin kaming matulungan. At huwag mong hayaan na kami ay mga mapagmataas na mga tao na para bang hindi kami marunong makinig sa payo ng iba. Tulungan mo na sana matuto kaming makinig at matuto kaming tumingin sa higit na mas magandang payo para sa ikabubuti namin at sa magandang samahan namin bilang magkakapatid at magkakaibigan sa iglesia. Marami pong salamat, purihin ang iyong pangalan at salamat sa aming Panginoong Kristo. Siya ang tunay naming kaibigan. Siya ang ultimate naming kaibigan. Siya ang dahilan kung bakit pwede naming maging kaibigan ang bawat isa. Ito ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen.